Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon po ay ating tututukan itong kabubukas pa lang na malaki at big time tournament, ang Clutch Chess Champion Showdown. Face-to-face po ito na ginaganap sa St. Louis. Pinangungunahan ni world number 1 Magnus Carlsen, world champion Gukesh, Hikaru Nakamura at Fabiano Caruana. Wala kang tulak kabigin sa kanilang lahat. Napakalalakas. Ang time control po ay 10 minutes plus 5 seconds increment. Rapid po ito. Ang champion ay mag-uuwi ng $120,000. Grabe, magkano sa piso yun? Parang binuhusan lang ng pera itong apat na ito. Napakaswerte. Double round robin per day mga kamatsas. Kaya kahit sila po ay apat lamang per day, merong 6 games na magaganap. Pero ang lahat ng i-analyze natin sa video na ito ay ang naging laro ni Magnus. May tumalo ba sa kanya sa day 1? Yung mga tablas, ang tabi na muna natin, a-analyze natin mga kamatsas. At bago tayo magsimula, ay bigyan ko muna kayo ng daily puzzle natin atid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun. Black to play. Ano kaya ang pinakamagandang timpla na gagawin dito ng black para mawindang ang puti? Ang link po ng puzzle na ito ay nasa comment section below, nakapin. At pakiduplicate po ng inyong answer sa pamamagitan ng inyong chess notation para makita ko ang isinagot nyo, makapag-react si coach. Okay? Magko-comment po ako sa inyo mga kamatsas. At bago tayo magsimula mga kamatsas, announce ko lang na every Friday meron po tayong online chess tournament. Marami po kasi nagre-request . Ang title po ay Kamatsas Friday Night. Ayan. At 7 p.m. every Friday po yon. May mga prizes. Join na po kayo. Lichess naman po ang platform na gagamitin natin pang tournament, no? Ay lalagay ko lang po sa description ang link para makapag-join kayo. Subukan nyo mga kamatsas, enjoy tayo, naka-live streaming yon every Friday at 7 p.m. online tournament para masaya tayo mga kamatsas. Nag-E4, D6 si Magnus. Nakiramdam muna. Nag-D4, principal, control the center. Nag-Knight F6, ayan, Knight C3, nag-E5. Ito po ay approaching papunta na sa tinatawag na Philidor's defense. Naghamon ng pawn pero hindi pinansin ni Gukesh. Nag-Knight F3 lang siya. Dito po kasi may hamon kagad sa simula pa lang ng opening . Ano hamon? Tingnan nyo, pag kinapture-capture yan, di ba magkakaroon ng queen to queen yan? At alam natin kapag ang king nagalaw na, hindi makakapag-castling. Bakit yan ang gusto ni Magnus? Dahil ba ayaw niya makipagsabayan ng may queen? O gusto niya ng endgame kagad? Yes, gusto niya kagad ng endgame. O halimbawa, mag-Knight F3 dito para i-threat ang pawn, mag-Bishop D6. And then later on, for example lang po mga kamatsas, bigyan ko lang ng sample, mag-Bishop G5. Ang ititira po dito ay Bishop E6. And then halimbawa kung mag-H3 lang, meron akong gusto iporma . Yung ganun lang, yung tipong ganun lang ba? C6 na yung king magtatago po sa C7. Halimbawa mag-castling. Yan lang naman ang gusto ko ipakita. Yung pawn napakalakas, walang knight B5, walang knight D5. As long as yung D5 and B5 squares ay safe, ay nako, bidang-bida po yung king dyan. Napakaganda at napakasolid po ng black dyan. Yan ang gustong mangyari dito ni world number 1. Okay, kaya naghahamon kagad ng queen to queen. Ginugulangan niya si Gukesh . Sige, pasukin mo to. Ubus ang oras mo rito, kakaisip. Parang ganun, pero ayaw ni Gukesh. Knight F3, develop lang siya. Knight BD7 at nauwi na nga po sa proper ng Philidor's na labanan. Bishop C4, Bishop E7, castling, at nag-A4. Ayan, nagsimula na si Gukesh na mag-A5 po kasi yan. Nangangain kasi ng space sa queen side yan. At nag-C6 lang. Relax lang si Magnus. Control the D5 and B5 square. At nag-Rook E1. Okay, develop. Ready na sa gitna. H6 para wala munang Bishop G5 or Knight G5. Mamaya, ganun din naman si Gukesh, no? Ito yung stage ng nagde-develop pero may iniingatan . Malalim yan. Rook E8. Paghahanda lang din sa sentro. Bishop E3 develop. At nanguna si Magnus. Siya yung dumikta na, okay, buksan ko na. Ano bang gusto mo? Kinapture kagad ang gitna, nag-Bishop takes D4 pero tingnan nyo po ang mga obispo dito ni Gukesh. Parang ultimong, mga nakapana na gano'n, anytime ready, bibitawan yung pana. Ang ganda ng bishops Nag-Bishop F8, relax lang, okay? Para may effect na rin yung tore kahit paano may pressure ang puti sa E4. Nag-Knight dito, maaga pong proteksyon ni Gukesh. Pero iyan po ang lumalabas na new move. Wala sa libro.
Dahil ang mga nangyari na o naganap na, may tumira ng A5, may tumira ng Queen D2, o pero itong Knight D2, bagong luto. Oh, kapag Indian ang tumira, bagong biryani. Ha, sarap ng biryani. Namimiss ko yung lasa ng biryani, ano? O ayan, so may novelty na pong naganap. Nag-Knight E5 si Magnus. Okay, tineret ang bishop at talagang pinepreserba ang bishop, ha. Hindi po basta-basta pinagpapalit na ako munang irita yung knight ikakainin ng bishop. Huwag na huwag niyo pong ipagpapalit ng ganong kaaga. Napakaganda po ng may bishop pair. Okay? Pero nag-knight G6 si Magnus. Bakit po? Kasi kung hahayaan ang puti, may F4 yan. Aatakihin, tetempohan ng atake yung knight. Kaya yan po hindi na pinapatempo dahil mainam po yan na magagawa ng puti. Kaya prevention. O, yun, prevention. Nag-A5. Okay. Oh, naisip dito ni Gukesh, ang tagal niyang i-A5. Usually po kasi dapat nakapantay na ganyan yan eh. Yung pawn structure sa queen side para pantay lang, no? O napansin ni Gukesh, wala siyang ganun ah. O in-A5 na. Nakakapagbigay po ng kaluwagan yan sa puti sa queen side, nakakapagpanikip naman sa galawan ng black sa queen side. Ganun din, ano? O sisikip. Nag-bishop E6, develop lang at nag-G3. Okay, para yung bishop naman po ay ifyang keto ang formation at yung G3 nakapagbibigay din po ito ng pamigil sa mobility ng knight. Okay, sa future pa na mangyayari. Nag-D5, inunahan na kagad ni Magnus. Parang ikaw na lang nagche-chess ha. Parang puti na lang kasi pumaporme. Binuksan kagad o D5. Nag-bishop G2 at sinundot kagad ni Magnus. Ako naman ngayon, parang ganon. Ano? Ako naman manggugulo sa'yo. Ikaw na lang lagi ah. Yung bishop B4 po para sa akin, unang tingin ko nanunusok kagad, ano, may pressure. Pero sa computer na usapan, ayaw ni Stockfish ang bishop B4 ni Magnus. Nilagyan nga ng bad move eh. Ang gusto po ng computer dito ay simpleng kainin lang yung pawn. O kasi pag kinain-kain, oo nga. O kain-kain, parang equal-equal lang. Pero kay Magnus, binitin niya, nag-bishop B4 siya, inatake niya yung pawn sa A5. Kukunin niya, kumbaga sa isip ni Magnus, pumasok-pasok ka dyan ha. Sige, kakainin ko talaga yan. O, dahil kakainin yan, gumawa naman ng paraan dito si Gukesh na, oy wag, lamang tiyan yan, pawn yan. O, in A6, hamon muna, pero kinain lang dito ni Magnus yung pawn. Medyo kakaibang approach. Kasi po usually, to maintain the pawn structure in good shape, gumaganyan lang yan. Alam niyo yan mga kamatsas, ano, sa mga veteran at tournament players, alam yan. To maintain the good shape ng pawn structure, kailangan wag mong kainin kasi magkaka-isolate ang pawns mo. O B6 lang. O kaya B5 siguro pwede pa rin. Pero yung kain, medyo kakaiba ang approach ni Magnus dito. Ano? Kinapture ang gitna. Knight takes, kain, exchange. Kinain uli. Ayun. And then nag C3, bishop F8. And then, tingnan nyo po yung pawn structure, no? 5 versus 6. Pero kahit lamang ng isang pawn dito si Magnus, tingnan nyo naman kung gaano kakalat ang pawn structure. Kumbaga naisahan siya ni Gukesh, no, sa pawn structure na usapan, slightly better dito ang puti. Kinuha na kagad ni Gukesh, di na niya pinatagal. So bawi na kagad yung pawn, ano, tag-5 pawns na, pero tignan nyo po yung struktura ng pawns. Di hamak ang pangit ng pawns ni Magnus. Nag-queen B5. Okay, double attack. Kumbaga si Magnus, sige, kainin mo na yung weak pawn ko. May bawi din naman ako sa bito mo eh. Pero nag-rook A2 muna dito si Gukesh. Pumreno muna. Hinay-hinay muna. Preno muna. Kumbaga, sa isip ni Gukesh, di ko naman kailangan madaliin yan eh. Weak yan. Pero itong bito ko, alagaan ko muna. Ayoko ibigay sa'yo. At nag-A5. Ayun. Dahil baka nga anytime mapitas na yon, niligtas muna ni Magnus. Nag-Queen A4. Okay. Hinamon ng Queen to Queen. Ayaw ni Magnus. Sa isip ni Magnus, siguro. Gumagawa ng kwento, no? Kanina, hinahamon kita sa opening pa lang ng Queen to Queen variation. Ngayon, naghahamon ka. Wag ganun. Nagbago na isip ko. Okay, tiniret ang knight at nag-knight F1. Okay, so yan, magmamaneuver yan to E3. O meron ding purpose kasi to access the weak D5. Ayun, magmamaneuver, oh. O, di ba? Ganda rin eh. Pero nag-rook A6, bini-4 ni Gukesh. Talagang interesado siya na makuha yung pawn sa A5. Pero ito po yung matututunan natin kay Magnus sa very practical. Ganyan pala mga diskarte. Kasi pag meron tayong kahinaan, wag nating alagaan na todo-todo hanggang dulo, didepensahan natin. Kung makakakita naman tayo ng counterpart na panggulo, counter-attack ang importante.
O sa isip ni Magnus, sige, sa'yo na yan. Importante makagulo-gulo ko. O, di ba? Ang galing ano? O, nag-rook dito. O, paalisin muna yung queen na yan kasi siyempre nakakatakot yung pababa eh. Queen F5, may threat sa pawn H3. At ayun na, tinuluyan na ni Magnus na ni Gukes na kainin yung pawn sa A5. Ayan, dito, bumawi din si Magnus. Yun nga lang po mga kamatyas, medyo napaaga yung capture. Pero kung ako po tatanungin, malakas na yung dating niyan. Malakas na, malapit sa king, nakaka-pressure, di ba? Parang may mangyayari na eh. Tapos may mga paparating pang rook E1. Ayan, pero kung sa tira ng computer, pahinog muna, rook E1 lang ang gusto eh. Pahinog lang eh, no? O, yun nga lang, iniisip dito ni Gukes, ni Magnus, baka naman mag-king G2 lang. Masuportahan na yung pawn. Ayun, ang mga sundutatious doon. Wala nga palang Queen B5 na pang-depensa kasi hanging yun. O, pag umalis, sige nga, silipin ko lang. Mga kamatyas, pasensya na po, silipin lang muna natin. May rook, check. O, pag dito, unahin muna natin dito, check. May ganon. Ayun lang, yan ang mga binibiling tiers. Yan ang mga binibiling tiers. May lundagacious dyan sa F3. May lundag, oh. Bagong salita yun, lundagacious. May ganun, oh. Antayin nyo po yung mga nag-iintay ng, ng merchandise natin ng damit. Lalagyan natin blunderacious. Sama na natin to, lundagacious. Ayan, matchas. Lalagay natin yan. Babalik po namin ng merch namin. So, wait lang po. Sa ngayon, nagwawala pa eh. Sa ngayon, nag-ready pa po kami. So, wait lang po mga kamatya sa mga naghahanap. Okay, may ganyan pala pag kinain. May check doon. Grabe, malulugaw ang isip mo. Lalim pala. Matchas. Oo, nakakalugaw nga lang para makita yan. Balik tayo. Paano kung dito naman pumunta? Pag check dito naman umangat. May Queen E4. Pag gumanon, Knight E5. Ang lalim. Threatening matchas dito. Hindi makain-kain kasi queenless. Wala. Ang hirap nga mapansin ng tira na yan. Pero yan po ang accurate talaga. Ayan, sugswang. Talo puti. Talo puti. Balik tayo. Pero ginawa dito ni world number 1 nag Queen H3. Tapos mag-rook E1 na. Bababa na. In A6 talaga ni Gukes. In-underestimate niya yung rook E1. Kumbaga, relax lang. Wala yan. Wala yan. Binabaan talaga ni Magnus. Nag-Queen B5. Kumbaga sa isip ni Gukes, may Queen B5 ako eh. Wala yan. Depensado naman eh. Yung pawn ko, A7, A8, ayan na Pero dito mga kamatyas, nagulintang ang mga nanonood dito. Nung time na yan, nagulintang talaga. Magugulintang ka talaga, magugulat ka talaga. Nagpakawala si Magnus ng napaka-brilliant talaga. Grabe, hindi mo lubos maisip makikita pa ni Magnus yung binitawan niyang tira dito. Ipag-guess ko po sa inyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita ng napakapambihirang tira. Bishop C5, sacrifice. Grabe yung tira na yan. Ano yung tira na yan? Mapapaano ka na lang? Ano? Bishop C5. Isa-isain natin mga kamatyas. Pero sa kabila ng napaka-misteryong tira na yan, nakita ni Gukes ang perfect defense. Binigyan nga ng computer ng good move Queen D3. Perfect defense. Perfect move. Pero isa-isahin natin para maunawaan natin ha. Pag kinapture kasi ng queen po yan, may rook takes F1, matchas. Maiiwanan na kasi yung depense. Okay? Pag kinain naman po ng bishop, ito pa isang napakabigat na tira, Knight E5. Yung bishop kasi lumihis, may Knight E5 na. Allowing, black to play Knight F3, matik kambing. Grabe. Halimbawa, i-F4 natin para pag tsumik nga naman, mayroong tatakbuhan pa. Ito naman ang continuation, kakapturin yan. Pagpalagay natin, iwas natin, King H1, may Knight F3 naman. So wala pa namang check dyan, may bishop, pero ito po yung susunod na paparating na malakas. May check dyan. Imagine niyo po yan ha. Pagka hinarangan, kakainin lang kasi di makakapalag yung knight na kapin sa baba. May matchas na paparating. Di i-check natin. May check ba? Wala pala. Wala pala. Sige, check natin dito. Pag kinain nga pala ng tore, mawawala yung pin, nakabitin yung knight King H7. So ano ang purpose? Bakit gusto ko pong i-check?
para makaganon. Para walang check. Para makakontrol. Kaso, ito lang pala. Oo nga pala, nabiti na nga pala. Wala na nga palang depensa. Wala na rin pala. Walang solution, mga kamatyas. Grabe namang chess yan. Ito pa isa, mga kamatyas. Ito pa, no? After bishop c5, paano kung mag-relax lang? Paano kung mag-push lang? Relax lang. Kakainin lang yun. Hanip talagang perfect move talaga. Oo nga pala, dun pa rin ang concept pala. Hanip na chess ni Magnus. Biruin nyo paano niya makikita yan. Hindi po online to face to face to, mga kamatyas. Kasi baka yung iba, online yan coach Baka may engine na nakabukas dyan kay Magnus. Wala, face to face po ito. Bishop c5, brilliant. Balik tayo sa Queen d3, perfect defense naman ni Gukesh. At dito capture. Ayun, dito mga kamatyas, nag-rook a1 para, ayun na, hindi makaprogress, nag-rook d1. Yan na po ang huling bitaw na talagang blunderatious. Malala ang tinira ni World Champion Gukesh dyan. Unang tingin, hindi ko maintindihan bakit blunder Sige po kayo tumingin, bakit blunder? Ano meron? Bakit blunderatious? Pero, grabe, meron na pala. Itong huling bitaw ni Magnus, pag-guess ko huli sa inyo mga kamatyas, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Post nyo na lang kung gusto nyo pa mag-isip. Pero ayoko nang patagalin para maipakita ko na sa inyo. Actually, ang excellent move ito po. Resign talaga ang puti na dyan. Kasi threatening matches Pag kinain dito. Ayun tangay kasi may double pa pag nakuha talo na ang dyan, ang puti. May ganyan check. Sabay kuha tore. Pero ang ginawa ni Magnus kasi iba, nag-knight f4. Pero nag-resign pa rin si Gukesh. Siguro akala niya pareho lang ang concept, may queen g4 check, kuha to. Pero akalain nyo, meron palang depensa. Ito pa depensa Yan pa pala Kasi kung ang difference po kasi ng knight h4, pag nag-knight e3, may mati kambing. Mati kambing dito kasi pag nag-knight e3, ang diferensya ito, kakainin to. Di kakainin din to, medyo parang nakakalito May paspon pa. Ang ganda ng depensa Hindi napansin ni Gukesh yun. May knight e3 lang siya. Mawawala, maliliis na. Wala nang matchas to Tungking yung push ng paspon. Ito po ang binigay na continuation, queen c8. Tapos kasi pag nag a7 kasi, may queen a8 At least nakaharang. Tapos kakainin to. Tapos may knight e1. Ang gulo pa nito. Pag kinain kasi to may push anytime. Magko-queen diba? Talo pa black doon. Dito magda-knight e1. Ano purpose ng knight e1? May check doon. Grabe kalalim pala din ito. Ano ba mag-knight c7? Hindi pwede. Matchas. Aray ko. Ang sarap sanang atakihin na yung queen para makapromote na sa continuation po, ang binigay, paano kung gumanito lang? Gaganon. May panggulo na. Hindi makaalis kasi may check dito. Paano kung gumanon? Kakainin lang to, aray ko. Hindi pa rin makaalis. May matchas dito. Ang lalim pala. Grabe, lalim. Amazed ako dun kaya dito, binigay na continuation pag knight e1, kainin lang. Tapos kakainin na to. Tapos rook d1. Ayun, ito na naman yung another pass po. Knight e3 and then push. Pero equal lang ang ang halos equal lang. Kahit may queen pa yan, tore at knight yan, tapos may pass po, Equal lang. Grabe na miss ni Gukesh, meron pa siyang pag-asa doon. Nag-resign, akala niya wala nang pipigil sa queen g4 na gano'n. May knight e3 option pa pala. Woo! Grabe! Okay, sunod natin ang laro ni Magnus kay Fabiano Caruana. Black uli si Magnus dito kasi yung first game po nila tabla. Sabi ko nga sa inyo yung tabla, hindi na muna natin i-analyze Yung second game nila Magnus and Gukesh, since double round robin po ito, nagtabla. Kaya tumalon tayo kay Fabiano Caruana. First game nila tabla, itong second game, nagkapisakan. Tinalo ba ni Fabi? Fresh champion yan. Tingnan natin, nag-e4, e5 si Magnus, knight f3, knight c6, bishop c4, knight f6, Giyok Copiano ang pinasukan. Nag c3, h6. Okay, para protection muna, walang mga gulugulong ganon.
Nag B4, aba, medyo kakaiba tong sistema ni Fabi ah. Bishop B6, nag A4, ambitious variation to. Kukulungin kagad yung bishop oh. Maguls, magulang. O, nag A6, eh syempre naman, para may aatrasan. Nag castling, D6, ayusin ko muna yung buko ah. Talagang naalala ko talaga ang ating national hero. Ba't ba gano'n bumababa ka? Tumaas ka. Jose Rizal eh. O nag D6 para naman gaganon. Nag Rook E1. Okay, di pinansin yung G4 ah. Castling. Ayun. O, para walang mga gulo-gulo, mga likot-likot din mamaya. At nag Knight E7. Paiikutin dun sa kabila. Very typical. Normal po yan. Knight BD2. Knight G6. Bishop B3. Ayun, pupunta yung knight doon. Ilang beses natin nakita to. Sa dami na nang na-analyze natin. Ano? Rook E8. Halos pa ulit-ulit lang opening eh. A5, ayun, dito nagkaroon ng pagkakaiba. Sa bookline po na palagian nating nakikita, D4. O pero dito, A5. Okay. Bagong luto ni Fabi. O ayan. O dahil Amerikano ang gumawa, bagong ano yan, bagong barbecue sandwich with spread of. Kasi pag mga US, ganun ang datingan eh, no? Makakapal ang mga burger nila, yung mga sandwich nila makakapal eh. Malaki pa. O, nag D4. O, ayan. Okay, para takpan na kagad yung diagonal at nag C6. Okay, waiting lang si Magnus. Kinapture na yung E5 capture. Knight C4, queen to queen. Bishop E6. And then nag queen C2 at nag queen C7. So, ready naman para sa isang tore na ilalagay sa D8. Ayan na. Binangga na po yung bishop para ma-eliminate siya. Capture. Rook D8. Knight B6. Okay, tapatan ng bishop. At, okay, tanggapan sila ng tanggapan ng exchange ah. Parang tanggapan lang ng flood control ah. Tanggapan lang sa flood control. Ano yun? King H2. Para makapag G3, no? Kasi po, ayun may kinalaman sa H3. Para maka G3, mapaalis po ito at walang mga capture. Depensado na ng king. At nag G5. At nag Queen C4 at nag G4. Aba, teka muna. Talagang binalagbagan ni Magnus ng atake kaagad ah. Knight H4, Rook D2, tineret ang pawn. Rook A2 para sanggahin. Rook D8, pinatungan muna ng depensa. At nag Knight F5, tineret muna yung pawn sa H6. Ang gulo ng laban nila, talagang bakbakan talaga, no? Kinain. At nag King H7 para depensa sa H6 pero binigyan ng bad move ang tira ni Magnus. Sumusobra ka na, balagbag ang tira mo. Sabi ng computer kay Magnus. Okay, ang tamang tira daw po ay kainin lang yung H3. Oh, ayun, kain lang pala eh. Okay, King H7. H4, o yun, para ma-close na yung tension. Kasi pag kinain po, di hamak na napakapangit. Kasi may knight takes, double pa. Luging-lugi. H4, Rook D1, Knight C4. Okay. Bumalik yung knight at napaisip dito ang computer. Bakit kailangan mong bumalik? Yan ay bad move. O yun, nakalimutan ko yung tunog. Tao, naging robot, ano? O, na-convert eh. Okay, so Knight C4, bad move. Anong tamang tira? G3 na. Ituloy mo kung ano yung balak mo. Kanina pa yung knight na yan sa F4. Yun. Pero nag-knight C4 kasi si Fabi eh. At ayun, tinirahan ng G3 ni Magnus. Kanina ka pa. Talagang balagbagacious ang tira mo. Balagbagacious. Talagang balagbag yung tiro. Pero ang purpose po dito, ang basa ko kasi para square clearance. Kung tawagin. Ma-clear ang G4 at matungtungan ng knight, may double. Baka mamati kambing pa nga eh. O diba? Imagine niyo kainin ng knight, mati kambing oh. Ang galing, hindi pala makababa kasi may bantay na. May gwardiya sa baba. Naka-shades pa. Gwardiya naka-shade. Okay. G3, pero tamang tira. Queen D7. Diyan pala tamang tira. Oh. Grabe Queen D7. Grabe itong tore. No? Kumbaga sa gwardiya, nakagano, no? Kabantay, naka-shades pa. Ang pogi ng gwardiya dito sa baba. Ang lupit, oh. Di makababa eh. Galing ng forma ng tore. Nga lang, nag-G3 pero Queen D7 daw ang tama.
Parang ang hirap makita ng Queen D7 naman. Andyan na yung bakbakan eh. Biglang parang pumorma lang ng silent. G3, kinapture lang po ng Torre kasi para walang Knight G4 nga naman. 'Di ba? Obligado Torre. Knight 4 H5, wala. Ginugulo talaga ni Magnus talaga. Ginugulo niya talaga para wala ring check doon. May atake pa. Nag-Queen E2. Okay, double attack. Ay hindi, may depensa naman eh. So, threat lang talaga yung Torre. Kinapture na. Kinapture ang Torre. Knight G takes E4. Pero, tingnan nyo po sa evaluation bar. Yan ang tunay na diagnosis, ika nga. No? Talagang malala na po. Malala. Talagang super losing si Magnus dito. Malala. Nag-Queen C2, yun lang. Kahit anong lala, makaka-recover talaga pag hindi ma-sustain po yung dapat ma-sustain. F3 pala ang pang-sustain na. Yan pala. Kasi pag kinapture ito, mga kamatsas, may Queen D2 daw. Takbo natin. Ay, oo. May kain na nga pala doon. Matchas nga pala. Aray ko. Diretso na pala yon. One piece down or matchas ang usapan na pala. Oo. Pagka gumano naman, Queen D2. O, ayun. O, may ganun. Okay, sige. Yung pala, F3, no? Pero nag-Queen C2, sayang. Queen D7. O, tiniretsyon. Ganun na naman. Balik na naman evaluation bar. Ang tamang tira dito ay Knight takes F2 naman. Ay, oo. Kasi hindi pwedeng capture it. Imagine niyo po may Knight G4 double. Oo nga, no? O, Queen D7. Knight G3. O, yun, nakapin. Queen G4. Knight takes E5. Grabe, lugawan ng isip dito. Lugaw. O, gulo-gulo. Ang tamang tira daw po is Knight D6. Pin lang. Ay, oo nga, no? Bagsak na naman ang pisa, oh. Bagsak one piece daw, no? Daming panalo ni Pabi, no? Ito kung tawagin sa atin. Grabe ang winning mo, 1 milyon. Ibig sabihin, napakarami mong winning ways. Kaya nga 1 milyon ang panalo mo dapat. Sa paraan ng panalo, 1 milyon. O, pero check, baba, gumanon. Aha. Knight F3. Nakarecover si Magnus. Nakarecover. O, siya pa ngayon ang umaatake. C4. Siya pa ngayon talaga. Grabe. O, Knight E3. Defense. May counter. Queen G6 para madepensahan yung knight pero binad mo ba na naman ng computer? Queen E6 ang perfect defense, mga kamatsas. Okay, so balik tayo. Knight E5. Gumanon. At gumanon. Sisilip doon. May mga check-check doon. Queen G7 para walang check. Knight F3 bumalik. Ayun. Yun lang. Walang balikan, sabi ng computer. Knight 5 G4 ang tamang tira. Diyan pala. O, kasi pagka nag-H5 naman, may Knight F5, mga kamatsas eh. Ayun o, atake. Hindi pwedeng kainin yung Knight kasi may Knight H6 double. Woo! Grabe ang palitan ng mga tears of joy. Lugawan ang isip. Lugaw ang isip mo rito. Oh, ang lala, ang lalim eh. Check. Ayun. Yun lang. Lamang si Magnus sa mga ganyan. Yung mga butil-butil na mga sundot-sundot. Lamang siya sa mga ganyanan eh. O, gumanon. O, ang tanong dito, sino unang malilito? Yun ang bibigay. Queen H4. O, yan. Bad move. Accurate daw is Queen D7. Yan ang accurate. Queen D7. Atake lang doon. Queen H4, Queen A1. Ayun, sabi ko na, lamang lagi si Magnus sa sundutan eh. Oh. May matcha sa ilalim. Knight G5 check. Okay. Gumanon lang, di pinansin. Kasi po pag kinain po ng knight, may bitin eh. So parang makakaluwag-luwag, makakahinga-hinga ang puti, no? Pag nawala yung isang knight. Di naman pwedeng capture eh, nakapin. Umiwas lang si Magnus. Knight takes E4. Check. Gumanon. Kain. Knight takes E4. G4. Okay. Lamang ng isang pawn dito si Magnus pero endgame. Ayun, nabad mo ban dito si Fabi pero pamigil naman sa F5 kaya yan ang ginawa niya. Pero ang tamang tira daw po is King G4. Ilapit na yung King. Kagad, ilapit na kagad. Pero nag G4, C5 si Magnus. Bad move. Dapat daw po accurate is Knight F2 para makaganon. Ma-atake kagad to. Yun. Pero C5, bad move binigay eh. B5, Knight D6, B6. Yun lang. Ayan ang blunder ratios. Malala na talaga. Tingnan nyo po evaluation bar. Bumaliktad na. Kanina ganyan ang evaluation bar kay Magnus eh. Ngayon nabaliktad ano. Dito ang accurate daw po is kainin lang. Tabla-tabla lang. Halos equal lang. Kain lang daw. Pero dahil nag B6, F6, King G3,
Wala na eh. Kaya nga tinatawag nilang endgame god daw tong si ano, 'di ba? Si Magnus kung tawagin nila oh. Wala na eh. Endgame na yan eh. Yun, oh, may sobrang isa. Grabe talaga si Magnus. Ang tindi talaga ng gapang. Banda, dun pala bumibigay si Pabi, no? Walang gumaganyan kasi kay Pabi. Tingnan niyo po yung mga nakaraang mga pinag-championan ni Pabi. Hindi siya nakaka-experience ng ganitong level. Pansinin niyo. Hindi niya na-experience yung ganitong level eh. O, kaya siya nagcha-champion eh. Walang gumaganyan sa kanya eh. Oh. Aray ko. Ubus. Winalis lahat ng pawns niya. At sumuko na po dito si Bobby. Bago pa magkahiyaan. Ang daming pawns na niyan. Pag nilaban pa niya, parang hindi ka na pro chess eh. Ganun po kasi sa professional chess or sa pro chess. Pagka talagang totally losing na, nire-resign na nila. Hindi na nila pinapa hanggang dulo na magpapamati pa. Hindi na po. Ganyan sa pro chess. Pero pag sa mga beginners, natural po no, out of curiosity, ano mangyayari? Kaya talagang hanggang dulo sinusubukan. Oh, pero pag ganitong pro chess level na, nire-resign na po yan. Dami ng pawns eh. Pangitang-pangita na masagwa ng ituloy yan. Sinuko na po ni Fabi. Grabe mga kamatyas. Ayan, patawarin niyo muna ako dito, no? Umabot na po tayo ng 30 minutos. Pag tinuloy pa natin ang laro ni Magnus kay kay Nakamura, eh masyadong matagal na tayo mga kamatyas. Kaya ikat ko muna dito, siguro po sa ibang video ko na lang isisingit yung laro ni Magnus and Naka. Okay? For the meantime, ito po ang standing nila mga kamatyas. Sino na ba ang leading dito? Leading. Leading IC, World Champion, Gukesh. Okay? 4 points. Ayan po, kitang-kita. At Magnus Carlsen, 3.5. Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana. Bagamat natalo si Gukesh kay Magnus, kaya lamang pa rin po ng score si Gukesh, mas marami naman ang ipinanalo niya. Okay? Marami ang pinanalo niya kumpara kay Magnus. Okay. So sa mga mag-request po ng game between Magnus and Nakamura, sa susunod na video na lang po natin isisingit mga kamatyas. Okay po? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang updates dito sa Clutch Chess Champion Showdown. Salamat po at lapag nyo lang sa comment section below ang inyong pong mga suggestion, nasa isip. Bahala na po kayo mga kamatyas. Usap po tayo sa comment section below. Kita-kits!